sample last name, sample email at gmail.com. 09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And then the password is 6. Okay. So first, admin muna po tayo. There we go. So sample email at gmail.com. 1 2 3 4 5 6. So ito po ang code structure nun. Syempre, of course, we have the register first. Ang register po natin is hahanapin niya itong database. Tapos pag hindi hindi siya mag-error message. Ito, false. So, first, we get the first name sa table ng users, last name, email, phone, password, and then yung role. Yan. Itong role, iaano niya yan kapag admin, member, and trainer. Yan. So, filter niya, yan. Invalid email format, syempre itong filter validate email. So, kailangan meron kang at Gmail. And then, ang number is always starting at 09. And then, lalampas siya ng 10 to 15. So, invalid phone number pag hindi. So, dito kukunin niya, select from users where username equals email. Nalagyan natin, naka-bind paragraph. Kukunin niya. Tapos, lalagay is email is already registered kapag meron ka ng email. Dito. So, here, lalagay niya sa username, password, role, email, insert into, and then values para ilalagay natin dito. Then, ipaparagram kung meron na. Next, kukunin niya ang details ng thing and execute niya. Tapos, pag na-execute niya na, pupunta tayo sa login, which is yung nangyari kanina. So, yes, kung role mo ay admin, ang location na lalagay mo is of course login. Kapag hindi, babalik ka lang dun sa register and makakakuha ka ng error message. So, next is here. O nga pala. Why only admin? Ito kasing system namin is admin side. So, admin na mag-i-input ng email ng member, everything, and etc. So, sila ang gagawa ng parang codes for everything. Hindi namin sure kung ganon, pero may mga some gyms tulad ng malapit na gym sa amin, which is nilalagay lang namin information namin, and when we click, which is nasa administration kami, so pag nag-enter kami, bigla na lang mapupunta yung email namin at nakaka-view na kami. So parang yun lang yung naging inspiration namin doon. So this is the style CSS, the initial scale, the width, and then the jQuery. So kapag nakuha ang registration so of course sasabihin niya complete and then dadalhin tayo sa login. I-echo niya yan kapag error. So register, ito yung format. Register, last name, first name, email, phone, password na kinoconnect niya sa table, and then role. And then after that, login link. So, login naman. Dahil nakalagin na tayo, hindi siya mag-error message. Unahin niyang tignan is yung username and password. Of course, kukunin niya yung username and password saan? Doon mismo sa register na kinuha natin. So, of course, kapag empty sila, ito ang sasabihin niya. Username and passwords are required. Next, isa-select niya sa table mismo yung username, user, and then yung mismong username i-execute niya para kunin niya, i-fetch. So, i-verify niya yung password. Kung tama yung password, of course, kukunin niya. So, meron yan. Sa role, which is yung nandito kanina sa register, yung role, titingnan niya kung admin ka, trainer ka, or member ka. Of course, ang register ay admin only. So, admin side lang ang titignan niya. Kasi mamaya, ito, gagamitin na itong role dito sa mismong admin dashboard. Para makita kung admin siya, trainer siya, or member siya. So, exit kapag mali. Tapos lalabas yung invalid username or password.
Next, of course, same thing. Container, mag-error siya kapag mali yung ginawa natin. And then login, ito yung format ng login. Username ang lalabas. Ito, username. For the username of the table, dun sa taas kanina. Yung text, nakalagay, text required only. And input, password, password required, kailangan password required only. And then button, to, parang action button, para mag-login ka. And then, pag wala kang account, ililink ka lang niya sa register. And through login link, and then register. Alright. Moving on again. Ito. Sa admin dashboard, nandito halos lahat ng algorithm. Nandito ang add member, add trainer, view attendance, manage payment, update member, logout. So first, we're going for the add member table. Dito, pumapasok yung member table, and of course, we have the search function. So, ito ang member table. Let's go to the admin dashboard. Config. Kung role mo ay admin, lalagay ka niya sa admin. So, itong record per page, ito yon. Isa baba. Dahil wala pang member, wala pang record per page yan. So, next. First name, email. Ito yung parang nag-search query ka. Pag sinesearch mo, ang sa-search niya is yung first name, last name, email. Sinesearch niya yan through that. So, ito namang total members. Ang pinaka-maximum lang na nilagay ko dito is around 5, and then magkakaroon na siya ng page. Lilipat na siya sa kabila, kaya merong tayong page offset of 5. So, ito yung pinaka-maximum total number of tables na kukunin niya. So, ayan, search query. Search niya yung name. So, itong attendance, trainers, and payments, nilagay ko lang siya dyan kapag, kasi gusto ko sana idadagdag tong members, payments, and dito sa baba. Kaso, ang ginawa ko na lang, naka-include pa rin sila para na-check ko kung gumagana ba sila or hindi. Wala lang silang echo of table, pero nakikita ko pa rin kasi itong specific code na to, kinapi ko lang yan, tapos pinaglalagay ko sa mga specific nila, like dito, view attendance, manage payment, and etc. Na ina-echo ng table. So, of course, total pages. And then, pretty simple thing. Lagi ko nakikita kasi almost copy and paste lang lahat yung ginagawa ko sa itong simple na ito. So, admin dashboard, itong pinakataas. Ito yung una natin makikita kasi ito yung nandito sa pinaka-header. So, buttons. First button, on click, location. Ano yan, mga location. Ito, href, add, attendance, payment, update, logout. And then, itong ito yung search. Ayun, search query na inano ko kanina. Ito. Dito magsisimula. Ito. Ito ang search query na inano ko kanina. At gagawin itong search function. Ang natutunan ko lang po dito is mas maganda ang search ng JavaScript kaysa sa PHP. Pero tinuloy ko pa rin po yung PHP kasi mas nasanay lang po ako sa PHP instead of JavaScript, which is kinda wrong to me, pero yun lang po. So, members, kaya siya may section kasi lalagay natin dito yung table. Ito yung buong ID input ng table. So, i-echo lang natin siya, ID, first name, email, phone, get, update. Ito yung i-update. So, itong update naman na to, pag nag-input tayo na member dito, madadala tayo sa update member. Ito, update member, and then delete member. Yung delete member, function lang yan ng delete, pero automatic madi-delete sa mismong site na to. So, end of for each. Kapag so, ito yung per page na sinasabi ko. Yung first to 5. Ayan. Hanggang 5. Limit 5. And then, nag-add to. Ito yung pang-add natin kapag sumusobra ng 5. And then, of course, the JavaScript pang refresh ng site para hindi agad naglalag. Okay. Let's go to the add member first. Add member. Yan. JavaScript.
database. Now, kukunin natin yung pinaka-startup session niya. Kapag ang role mo admin, dadaling ka niya dito sa admin member. So, next. Of course, itong server request, parang magre-request tayo na mag-i-input tayo ng ano dito. Ito yun, first name, last name. Ito yung parang nakalitaw. Oops. Oopsie doopsie. Why are you there? There you go. Yan, enter, and then confirm. Ito yung for the email, yung kakasabi ko lang kanina sa login. And register. Valid format sa register. Kahit saan nakikita to. Password, dapat up to 6. Kapag mababa sa 6, i-reset niya. Password do not match kapag hindi parehas ang password. Ito kukunin niya sa table mismo. Fetch ng column sa mismong email. Column lang kukunin niya, which is yung email lang mismo. So, ayan. Dito na. Nag-insert na dito ang email, password, lahat. Username, member, and then etc. So, dito na. So, in-insert niya na dito yung user mismo. Magkaiba yan, user. And then dito naman mismo, yung mismong laman ng table. Lahat ng laman ng table. Dito niya i-insert. Yan. I-insert. So, dito, of course, in-execute niya kapag gumana, member successful. Kapag success, assign to trainer ID kapag pumili ka ng trainer. Kaya may trainer ID. Else, pabalik, mag-uulit. Error. So, let's try it. Sample first name, sample last name, sample email 2 kasi meron tayo kanina yung sa admin 09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yan, pangalawa ulit. Date of birth, let's just add 01 01 2001. So, gender selection. Okay, yung membership start. So, 01 01 2001 01 02 kasi 1 month 2001. Wait lang. Okay. 2001. Kung mag-assign tayo ng trainer, for now wala kasing trainer. So, of course, 1 to 6. 1 to 6. Add member. Okay. Back to dashboard. And then, papasok dapat sa table kasi naka-echo. Ayun. ID 15 kasi ang dami ko ng examples na ginawa kanina. Kaya, yung ID niya 815. So, of course, next is mag-add tayo ng trainer. Flores. Sample. Boxing. Hiring date. 9. 6. Ito. Yan. Dahil may member na tayo, pwede natin silang select just in case. Pero for now, optional muna. So, add trainer. Naka-duplicate siya kasi may ginawa na ako kanina. Okay. So, nag-error siya dahil may naka-duplicate. Yeah. Sigurado, wala nang duplication. Bawal kasi mag-duplicate yung mga IDs eh. So, optional. Trainer added successfully. Reset natin konti. And ayun. Nandito na siya. Okay. Back to dashboard. So, let's create 2 members na naka-access sa trainer. And so, panigurado, meron na rin yan. Go. Date of birth, 26. Female naman. And then, 15. 28. Ayun. Ayun na siya. Pumasok. Nakita ang trainer. Nakita nung admin, add member. ID number 7. Okay, ayan sila. So, of course, let's go for the view attendance.
select muna natin ang pinaka-member na to. Here, this one. So, ang date na nag-attend siya, kung wari, 10 ng February 25. Present ba siya? Absent ba siya? Or excuse ba siya? It doesn't matter. Let's say present siya. Boom. Let's submit. And there we go. He's presented at February 21. So, now na nakapasok na siya dito, let's see his payments. So, ang amount lagi ng gym membership is around 2.5 per month. Yung natanong po namin is 2.5. So, let's say pending. Hindi pa nababayaran. Let's say he's a student, which is 12% discount. So, magiging 440 something. My bad. It's 2.5 pala. So, 220. Alright. There we go. So, let's say what if itong isa is senior. 2.5. So, nag-add siya ng credit. Completed. And then, senior naman siya. Record. 2,000. There we go. So, of course, back to dashboard. And let's say, palitan natin siya sample F. And then, sample Flores. Update. This guy. Wait. So, let's update sample Flores. Sample F. Sample L. Lores. His email. Let's say, update natin ang email niya into a sample email. Then, like this. So, yung birthday niya ay 25 na ngayon at 26. Hindi na siya active. Inactive na siya. Ayun. Punta sa dashboard. Ayun. Nagbago. Yes. And then, of course, that's everything. Now, for the member naman. So, let's first yung introduce yung hindi nag-select ng trainer. Siya ba? Hindi ko alam. So, login natin. Siya ba ang hindi nag-select ng trainer? Siya ang hindi nag-select ng trainer. So, sorry for the navbar. Hindi kasi ako marunong mag-navbar talaga using jQuery. So, anyway, without the navbar, it's gonna look good. Pero for now, maybe, sometimes. So, dahil hindi siya nakakaano, no trainers assigned, wala. So, next, let's go for the, tama ba yung ano? Ito pala, sample email. And then, this guy. There we go. Oops. Tama ba yung nilagay yung password sa kanya? Oh no, nakalimutan ko ng password. Oh no. I forgot your password, boy. My bads. Wait a minute, let me delete you. I forgot your password. How about ASD? Email 22 yes. There we go. Ayan. 1 to 6. Add member. Okay. There we go. And then, alam ko na password niya yung 1 to 6. There we go. Ayun ang trainer niya. Of course, wala pa siyang attendance and payment history. So, wala pa siyang nakalagay dyan. So, yun ang... Oh, wait. Just kidding. Yung trainer pa pala. Okay. Where's your email? Kunin natin. Log out. And the U. No members assigned yet. Kasi wala pa ako nilalagay na members. So, that's it for our system. Now, time to explain the code. So, ito ang nag-e-echo dun sa HTML and CSS. Yan. Sa add member.
yun, dito. Dito siya nag-input ng group sa for each na to. Yan. Kukunin niya yung trainer dito. Trainer SQL. From this thing. Where's that? Saan na yun? Ito. From this. Diyan niya i-echo. This one. Ayan. Kukunin niya fetch all para makuha niya ang trainer. Of course, password. Add trainer. Same lang ng member. Kukunin niya ang fetch. Tapos ito yung table na kukunin niya. Execute. Kapag ano, tapos kukunin niya fetch all. So, error fetching kapag di gumana. Delete T kapag di-delete niyo mga trainers. Like yung pinakita ko na sa members. Magkakapares lang naman po kasi sila na ano eh. Mag-table, halos table lang po yung magkakaiba sa kanila. For example, like this table. Ayun, delete po. Ayun po, nagbago. Delete member. And update member. Oh, oops. Oopsie. Why did I do that? And then update for update. Delete for delete. Yes. Delete for delete. Now, next po is TID. The phone number. Confirm password. Yung date ng numbers. Yung first name, last name, email, phone, etc. So, pag na-added na po yung trainer, ito na po yung HTML and CSS. As I say kanina, kinopy and paste ko lang po ito. Ito po yung container. Binago ko naman po yung divider class niya, which is yung container. Add trainer, post, input group. Ito po yung mga group nila. So, nakaspecialize sila for hire date. Confirm. And of course, this. So, kung pwede sila mag-select ng member, i-echo lang po nila sa mismong table ng first name table. Yun, kukunin lang nila ang table. Echo lang. So, kapag empty ang trainers sa table, wala siyang sasabing trainers. Pero pag merong trainers, i-echo niya yung trainers. So, window location href. Ito po yung itsura ng on-click button ng window location. This. Ito po. Wow, ang ganda ng jQuery. Ang ganda rin sa mobile interface. Oh my gods. I love this email. Nag-enjoy ako sa code na to. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng code na to. So, welcome to the dashboard. Wow! Ganda ng table. I love this. So, attendance, echo, kunin ng para attendance table, ibabayin niya into this, the varchar. So, yung varchar, isa-select niya, tapos doon niya gagawin yung table input sa MySQL, type of code. Then, i-joint niya sa member ID, kasi need talaga i-joint. And then, of course, error fetching data kapag wala. Ito yung ano. So, i-echo niya lang kung success yung message. Error kapag error message. Error fetching data. So, attendance. I-echo niya dito yung mismong table, which is yung member ID. Kukunin yung member ID kung ano sila. Ito yung joint eh. First name, last name. Input, submission, attendance record. I-echo ang table dito sa ano, kung naka-attend ba sila or hindi. Naka-collapse 3 and admin. Ang delete, simple delete method. Mostly copied lang to eh. Ito, kukunin niya lang yung mismong table, di-delete niya sa attendance, payment, members, etc. sa mismong table. So, pag na-delete, member deleted successfully, else, failed to delete the member, an error occurred kapag hindi gumana, tsaka hindi niya makita yung location, at dadalhin niya tayo sa
admin dashboard kapag hindi niya makita yung member ID. Now, member dashboard, dito po ako nahirapan. Kasi yung table na ginoin ko, hindi po siya sa design. So, kaya po nakita natin yung navbar kanina, medyo quirky, which is dapat hindi talaga. Ang tinatry ko po kasi ngayon yung sidebar na nandun sa Kaso, hindi ko pa nagawa yung sidebar, kaya ang pangit ng navbar. Sorry po, that's on me. But it's okay. Of course, attendance SQL. So, kukunin niya lahat ng fetch all. That's why there's fetch all. Ayan, i-execute niya. And kapag na-fetch all niya, ito po yung nandito sa database. Yung association fetch, yung PDO. So, kapag in-echo niya, niya dito yung profile ng member, kung ano po yung pangalan ng member, and then, ito po yung kung expired na ba yung, ito po yung membership details, kung kailan siya, mag-e-expire yung monthly subscription niya. So, trainer first name, trainer last name, trainer. Ito po yung trainer, kung kukunin niya yung trainer sa mismong As nakita po natin, may trainer siya. So, kinuha niya ang trainer. Ito po yung echo ng table. Naka-input sa table. Attendance records. Status ng date niya. Then, status ng mostly ine-echo niya lang po yung table dito. And, there. No attendance record found kapag naka-call span. Payment history, same as the attendance. Hahanapin niya lang po to. Pag wala, wala. Payments. Ito naman po yung table payments. So, dito, i-insert natin yung payments, which is yung table mismo ng payments. Ibabahin po natin yung paragraph dito, which is, so, pag error po yung execution, sasabihin niya, error recording payment. Kapag successful naman po, payment record successful. In case yung PDO exception, which is yun sa database, kukunin niya error at saka kukunin niya yung message. So, kakasabi ko lang po, kapag hindi niya na-fetch yung message na hinahanap niya, sabihin niya, error fetching message. So, ito po yung table. Ito yung gagawa ng action, yung fetch, and then, kung wala, error fetching. Same as kanina. Contain, kapag yung message po ay success message, lalabas success. I-echo niya lang po itong success message dito sa taas. So, pag error naman po, of course, error. Lalagay niya yung, i-echo niya lang po yung error kanina. So, sa payment.php naman po, nakikita dito yung member ID, which is yung value niya sa for each ko. Kukunin niya yung first name at last name para ma-select niya yung member na kukunin niya. So, pag sinelect niya na po yung member tulad nung kanina, which is dito, payments. Ito po, ayan, nakuha niya yung in-echo niya. Kinuha niya dito yung first name and last name. I-input niya sa group. So, pagka-input niya po sa group, sasubmit niya at iyanan niya po sa table. Doon po, ipapakita niya yung table dito sa pinaka-ilalim. Oopsie. Yan. Ito po sa payment records. So, back to dashboard. Let's go to the trainer dashboard. So, ito naman pong trainer dashboard. Ito po, same ng member dashboard, nahihirapan po ako dito. Pero sa add member po kasi mostly finocus namin So, dito naman po sa trainer dashboard, trainer not found, kapag wala yung na-fetch niyang, wala yung na-fetch niya dun sa table ng admins. Table ng trainers na ginawa ng admins. So, here we have the select star from members where trainer ID. Yun yung ginawa ng admin na pinasok niya dun sa mismong trainer table. So, pag finish all niya po yun, hanay niya po yung attendance. Select niya po yun. So, pag sinam case niya, naka-present, nakakuha, pag 1 po is present, pag 0, wala. Nothing. Ipe-prepare niya po, pag na-execute, fetch all, kukunin niya, yun, get message, error. Same lang din po dito.
kinopy and paste ko lang. Dashboard, in-echo niya lang tong first name, welcome trainer, something blah blah blah. Your profile, in-echo yung first name niya, in-echo yung email niya, in-echo yung phone niya. Member section. Of course, sa member section po, kukunin yung member. Kapag wala, wala. Yan, wala po. So, yung name, kukunin lang yung name ng member, kukunin lang name ng email ng member. Attendance, of course, kung naka-attend siya, meron siyang total days. Kung naka-attend to, present. Dito, ang attendance dito para sa members. Hindi siya para sa trainer, para sa member. Of course, and for each. So, pag wala, no members are assigned to you. So, last two of the codes. We have the update member.php. So, here we have the location role. So, kung admin ka, magagamit mo to. Pero pag hindi, hindi. Ito. Meron siyang condition. So, pag success, wala siyang sasabihin. Error, wala siyang sasabihin. Continuous lang siya. Magko-continue sa code na to. Fetch niya lahat ng member. So, ito, i-update niya lahat ng except for the user ID. I-update niya lang first name, last name, email, phone, lahat. Pero yung naka-increment, hindi. Yan, i-update niya lang. Yan, except for the member ID. Kasi status where ID is ID. Given yan, ID. So, try, kukunin niya. Parang, ibabind niya para mapalit sila. Tapos, yun. Iko-call niya na lang to. I-update. Where. Pag na-update, i-execute. I-get message. I-update niya yung payment. Lahat. Yan, in-update. Prepare niya. Diyan. So, update, status. Kukunin niya dyan. I-update niya lahat. So, pag yung ID, itong ID na to, itatry niya, i-execute niya yan through the member ID. So, pag na-execute niya na yan, sasabihin niya, kukunin niya, attendance update successfully. Kasi yung member ID, yun yung nag-identify sa kanila. Itong member ID, nakita natin dito sa member dashboard, add member, tsaka sa mismong update member. So, of course, select from members. Pag wala, fetch all. Pag nandyan, fetch all. Pag nandyan, fetch all, fetch all. Kunin niya yan. So, i-update niya yan. So, here. Copy paste. Ilagay yung links. I-echo niya lang kung success or error. Dito, ina-update niya na members. So, itong member ID, kukunin niya. Dun siya magbabase. So, pag ginawa niya yung member ID, yon, lalagay niya yung first name, last name, etc. etc. Lahat na nasa table. Tapos yun, boom! Pwede niya nang i-update ang trainer, member, and etc. Kinukuha niya lang ito. Trainer ID, member ID, etc. Yan, payment ID, update, etc. Attendance ID, update, and etc. So, let's go for the update for the trainer. So, why do I have update trainer kahit na may update member na ako? Update trainer kasi, ang magandaan dito is na-access mo yung update ng trainer. Link siya, link na ina-access dito. Kaysa dito na hindi siya link, sadyang inaan nyo lang yung update. So, pag ina-access ko to, automatic na kukunin niya yung trim, yung data tables. Data. Tapos, niya yung echo. Yan. So, i-echo niya lahat ng table. And I think that's it. Thank you guys for watching our code, which is the admin dashboard. Gym membership system. So, itong gym membership system is around 30% na pero mostly parang ito yung test project na pinaka first namin ginawa, which contains database as its prior motif. So here we have 5 databases.
which are this: the attendance, members, payments, trainers, and users. So our database name is DBGym, and our project is all about database gym management system. And I'm Christian C. Flores, who created this code, and we are the Group 1 Gym Management System reporting.